I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful.
Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. Ngayon ay araw ng Wednesday at ngayon ay muli tayong magsasama-sama para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Para sa unang mulat ng ating mga mata ay salita ng Diyos agad, di ba? Yung ating tinatanggap. At naniniwala tayo na yun yung magagamit natin sa buong maghapon, anuman yung mga pangharang ni Satanas sa atin, anuman yung mga pang-istorbo niya. Pag tayo ay merong baon-baon na Word of God, ay meron tayong panglaban. At that will make us able to make it until the night, di ba? Hanggang gabi yan ay meron tayong kalakasan. So, ngayong umaga pong ito ay ipagpapatuloy natin yung ating pag-uusap-usap. Kaya para makapagpatuloy na tayo ay mananalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa paggising niyo sa amin mula sa magdamag na kapahingahan. Salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa mga Bible students, mga alumni at ang aming pastor sa kanilang pagbalik mula sa Tarlac, Panginoon. At nagpapasalamat din po kami na ngayon ay may opportunity kami na matuto mula sa inyong salita. Please give us wisdom, Lord, para maintindihan po namin ang anumang babasahin po namin mula sa inyong salita. At kami po na magsasalita ay wala po kaming magagawa kung hindi niyo po kami gagamitin. Kaya please use us, Lord. Thank you for your love and faithfulness. At isustain niyo po, Panginoon, ang aming internet connection, ang kuryente, at ang puso ng bawat isa, Panginoon, na hanggang matapos po ang devotion na ito ay nandun po yung kanilang participation, nandun yung kanilang kasigasigan na matuto mula sa inyong salita. Once again, we ask forgiveness for all our sins. Thank you for loving us, God. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. At ngayong umaga pong ito ay may mga nakita tayong mga early birds. Yan. So, batiin lang po muna natin si Ma'am Grace. Yan. At sa mga interns, dahil maaga sila, ay mababati namin kayo. Ayan, si Fortress Rob Thomas. Yan, si Debbie Rose Gayek. Si Asuncion Shien. Yan. Ma'am Nelda Bore. John Denver Tuklab. Yan. Agapita Amlos. Ma'am, good morning po. Sir Digno. Si Dana Sadkopen. Si Sir JC Abuan Dixon, good morning po sa inyo dyan. At si Ma'am Rolin, ang ating pinakamaaga. Yan. At si Ma'am Tita, yan, nakita ko si Ma'am Tita na andyan na rin kasama natin. At sa mga ibang kasama natin na hindi man po kayo nag-comment, pero nandyan po kayo, kasama namin ay magandang umaga po sa inyong lahat. At dito po sa studio, of course, ay kasama ko ang mga galing sa Foundation Day. Yan, sila Sister Rhea at si Sister Sheila. Yan, medyo napuyat yata sila. Yan. Pero nevertheless, ay nandito pa rin sila kasama natin para sa pag-aaral ng Word of God. At syempre sa ating technical team. Yan, ang ating one-man team, si Sir Mark. Yan. At wala pa sa Google Meet, sir? Andiyan na? Si Ma'am. Okay. Yan, sa Google Meet ay kasama naman natin si Ma'am Geraldine. Good morning po, Ma'am, dyan sa inyo. Good afternoon pala. Ayan, alas 5 na rin sa kanila. Kung alas 5 sa atin, ay alas 5 na rin sa kanila ng hapon. Yan. So, sa ating pagpapatuloy po, nais ko lang na i-review yung mga napag-usapan natin sa mga nakaraang buwan. Yan, buwan talaga at mahaba-habang pagre-review ito. Pero actually ay ilang buwan na rin po natin pinag-uusapan yung patungkol sa commitment, kasi nga this is the year of commitment. At the same time, sa ating commitment ay yung pagpaplano, no? Para sa ating
mga ginawang commitments, paano nga natin ito matatrabaho? So, hindi pwedeng tsambahan lang, no? Hindi pwedeng sumusuntok-suntok lang tayo sa hangin. 'Di ba? Nakalagay yan sa Biblia na not as one that beateth the air, sabi ng Bible, no? Kailangan meron tayong step by step na sinusunod para masigurado natin na meron tayong inaasahang resulta, 'di ba? Kaya nga nung nagagawa ako ng anong tawag nito, ng outline, ay meron akong 3 E, yung enthusiasm, yan. Pag meron kang enthusiasm, kailangan manatili yan. So you have your endurance, no? At pag meron kang endurance, of course you are expecting an end result. Okay? At syempre yung end result niyan ay maganda talaga, no? So yun po yung goal natin, yung magka-resulta. Kahit naman sino pong nagtatrabaho or gumagawa, yun yung lagi nating goal. Hindi yung parang nag-goal ka lang tapos wala na, hindi mo na tatrabahuin, ganyan. So, yun yung magandang rationale, yung natin, yung dahilan natin, bakit natin ilang buwan nang pinag-uusapan, paano natin paplanuhin, paano natin lalagyan ng magandang programa yung ating mga commitments. Yan. At si Sir Buddy nga nung Sunday, sabi niya sa amin, yung engineer nga, hindi naman yan gagawa ng plano tapos itatago lang niya. Hindi. Kaya may planong gagawin kasi may tatrabahuin. Yan. So, ayan. I hope na na-appreciate natin itong ginagawa natin na pag-uusap-usap patungkol sa pagpaplano. At sabi ni Pastor, ayaw niya na kami na nag-host dito ay puro ngaw-ngaw lang kami ng ngaw-ngaw na walang resulta. Kaya kami din ay talagang we see to it na anuman yung aming nasasabi dito, ay kami din yung unang-unang magtatrabaho para sa bagay na ito, no? Kaya tulong-tulong po tayo. Actually ako, lahat ng mga naririnig ko ay kinukuha ko yon na alam kong tulong yun sa akin para lalo akong lumago bilang isang Kristiyano, no? At I hope na ganyan din yung attitude natin na pagka meron tayong narinig, especially sa pulpito, ay talagang kunin natin yung salita ng Diyos. Kasi talagang without the Word of God, sa dami na nang napag-aralan natin kung ano ang salita ng Diyos, ay pag wala ito, sarili natin susundin natin, walang mangyayari sa atin. Okay? So, nung mga nakaraan ay napag-usapan natin yung paano yung ating, kasi nga ang ultimate goal natin is to be able to win souls and disciple, di ba? Not only sa ating family, pero sa mga areas na naitalaga sa atin. Kami bilang full-time, meron kaming sariling mga area. At kayo naman, halimbawa ay sa trabaho ninyo, di ba? Ay gawin nyo ng gawin nyo ng area ninyo yan, di ba? May mga nakakasalamuha kayo, okay na disciple them, no? Sa halimbawa, lunch break, snack time ninyo, ayan, pwede nyo kausapin sila and then sabihin nyo, mag-testimony kayo nung ginagawa ng Diyos sa inyo, and then invite nyo sila sa church, sabihin nyo, para maranasan nyo rin yung joy na nararamdaman ko, di ba? So, sa area natin, ay yun ang goal natin, to have a disciple, no? At ano-ano yung mga steps na na-take up na natin? Of course, nauna po dyan yung prayer natin, di ba? Yung pananalangin. Dahil sabi ko nga, ay hindi natin kayang baguhin ang puso. Unang-una natin. Yung sarili natin, hindi natin kaya ito, no? Kaya ipapanalangin natin yung ating sarili, ipapanalangin natin yung mga dinidisciple natin. Ipapanalangin natin yung bawat step na ginagawa natin. May plano ka ngayong maghapon na ito, ipanalangin mo yan. 'Di ba? May kakausapin kang tao, ipanalangin mo. 'Di ba? So, yun. And then, yung Word of God, kailangan ay puspos tayo ng Word of God.
ito yung magmo-motivate sa atin, ito yung magda-direct sa atin, saang step ba ako? Ito ba ay sabi ng Panginoon, dito ako or dito ba ako? 'Di ba? Kasi kung walang salita ng Diyos, wala tayong guide eh. Dahil naniniwala tayo na yung salita ng Diyos, yun yung rule natin. Pagka medyo bumalik ko ng kaunti, ay wala na tayo sa salita ng Diyos. Sa will ng Panginoon, kailangan i-align natin ulit. Paano natin malalaman na wala na tayo? According to the Word of God. Diba? So, pagkatapos niyan, of course, kailangan natin yung ating church attendance. So, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi lang puro sarili ko lang. Basta okay na ako, magbabasa lang ako ng Bible, okay na ako, kahit hindi ako pumunta sa church. Hindi po pwede yun. No? Dahil ang wisdom binibigay sa ating pastor. At yung pastor yung magpapaabot sa atin ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hearing and hearing. Kaya makinig ng salita ng Diyos. Saan? Sa bahay-sambahan. Of course, meron tayong mga Bible study sa ating tahanan. Meron tayong mga personal na Bible reading and meditation. Pero iba yung sinasabi ng Biblia na assembling of ourselves together. At sabi ng Biblia, forsake not, 'di ba? Huwag natin itong ipagsasawalang bahala. Kaya kailangan natin 'yon. At sa ating pagdi-disciple, kung hindi tayo nagsisimba, sasabihin natin sa disciple natin, sige, punta ka sa simbahan habang ako ay nagbabasa lang ng Bible dito sa bahay namin. Hindi pwede 'yun. Kailangan mong dalhin siya, puntahan mo siya, sunduin mo siya, at dalawa kayong pupunta sa bahay-sambahan. Kaya nga, sabi ko nga, napakaganda yung ginagawa ni pastor na pagka nandito sa loob, tabihan nyo yung mga disciples ninyo. Bakit? Kasi ikaw ang nakakaunawa kung anong kailangan ng disciple mo eh. Kung halimbawa ay nakikita mo na itong disciple ko na ito medyo maligalig, so babantayan ko siya, sasabihan ko siya na wag kang malikot, wag mong gawin yan, makinig tayo. 'Di ba? And then, last Wednesday, yung ating napag-usapan dahil una ay napuno na tayo ng salita ng Diyos, nakapanalangin na tayo, attend na tayo ng church service, ay of course, hindi pwedeng hindi tayo maglilingkod sa Panginoon, 'di ba? Yung word of God, yun din yung mag-motivate sa atin para magkaroon tayo ng desire na maglingkod sa Panginoon. At tandaan nyo, yung dalawang sinasabi ni pastor na calling ng Diyos, una, unto salvation, and then unto service. Diba? Tinatawag niya tayo para maligtas, para maglingkod sa Kanya. Diba? Kaya nga, magpasalamat tayo na hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. So, anong ibig sabihin yan? Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon to serve Him. Yan. Kaya nga, nung last, ang ating verse ay, kailangan natin i-magnify yung ating office. Ano? Anong ibig sabihin ng magnify my office? Kailangan nating seryosohin kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos, no? Na ministry. Kailangan nating i-improve sa yung ating sarili sa paggawa sa mga ministries natin. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, like for example sa pagiging Sunday school teacher, hindi pwedeng ako bilang isang Sunday school teacher pupunta lang ako doon na ano nga bang lesson natin? O, di ba? Yung hindi mo alam kung ano ang lesson. Hindi. Kailangan Saturday night, pinag-aaralan mo yan. Although, pinag-aaralan mo na ng ibang araw yan. At sa gabi na yung before mag-Sunday, ako ang ginagawa ko talagang inaaral ko. Na ito yung memory verse namin, ito yung ipapagawa ko sa kanila, ito yung kwento hanggang dito sa verse na ito. 'Di ba? So, pag pumunta ka doon, you go prepared, 'di ba? At dahil umaasa yung mga estudyante na pagka umupo sila doon ay may matututunan sila. At yun din yung sinasabi ko sa kanila, makinig kayo kasi sayang naman naligo kayo, sumakay kayo ng libre sa sasakyan, tapos pupunta kayo dito na
wala naman kayong matututunan. So, pare-pareho yan na kailangan may matutunan. Kaya bilang isang pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang ministry sa Sunday School, ay talagang I make it a point na I am prepared pag ako yung teacher for that Sunday. No? Ayan. So, sa ating pagpapatuloy, ay ngayon naman, kasi nga pinag-uusapan natin discipleship, yan. At nakita na natin na sa ating pagmamagnify ng ating office ay may mga na-encourage na mag-join din sa ministry, di ba? At sa akin, bilang isang nagdi-disciple din sa area, natutuwa ako na may mga kasama na ako na nasa junior choir pa lang naman. Pero at least ay nakikita ko na meron din silang desire, no? Sa kids choir, sa junior choir na may desire talaga sila na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Kaya kahit isa lang talaga, no? Kaya nga sabi ko nga, Lord, yung isa nga hindi pa ganun kadali. Hindi ka pwedeng magkuya-kuya-kuy talaga pag nagdi-disciple ka. So, natutuwa ako kay Anes, yung isang disciple ko na like nung kailan ba yun? Wednesday, ay meron silang pinuntahan and pumunta kami sa bahay nila, wala siya. So, umalis na lang kami. Sabi ko, iniwan ka na namin kasi wala ka naman doon. And then, mamaya-maya ay nandyan na siya. Sumunod na. Sabi niya, Ma'am, ayoko talaga na meron akong mamiss. Yan. So, kung maririnig ko na yun sa mga disciple ko, talagang, wow, Lord, ang saya-saya. Parang, di ba, nakakatuwa na meron na rin silang ganong kaisipan. Yung noon ba na iniisip natin, nagbubunga kaya itong mga ginagawa ko sa mga disciple ko? Na itatatak kaya sa kanila yung mga sinasabi ko? Pero, sa ginagawa mo, sige lang, gawa. And then, mariringgan mo na sila ng mga ganyan. And then, nung tinanong ko siya, ilan ang souls won mo nung Sunday? Sabi niya, 6 po. Ayun, so meron na siyang 6 na souls won. Kaya, natutuwa ako na unti-unti. Bagamat, I think 2023 pa sila nakarating dito, no? Pero, yun nga, wag lang susukuan, wag lang titigilan. Kung ano yung tinuturo sa atin ni Pastor, gawin lang natin sa mga disciples natin and yan, magbubunga yan. Na hindi man agad-agad, pero 'di ba? Ako nga 2025 na ngayon eh. 'Di ba? Pero ilang taon 'yun na na tuloy-tuloy lang na pagdi-disciple. So ngayon, ayan, ang dami ko nang nasabi. Ngayon ay naman yung ang pag-uusapan natin ngayon, what kind of disciple do I want to produce, 'di ba? Kasi nga sa ating commitment, sigurado 'yan, may mga commitment tayo na ngayong taon na ito, kailangan meron akong ma-disciple, 'di ba? So anong klaseng disciple? Pagplanuhan natin, no? At nung ako ay nag-aaral, ay nakita ko dito sa 1 Timothy, no? So dito lang tayo muna mag-focus sa chapter dito sa 1 Timothy. Yan. So lahat ng babasahin nating verses ay nandito lang. Andito na rin yung ating mga points. At, ang oras na ba? Yan, so 5:21. Wala pa akong kasama. Yan. So, dito sa unang-una, ano yung gusto ko na klase ng disciple? Unang-una, dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Sige, basahin natin. Sabi niya dito, 1 Timothy. Yan, chapter 1 verse wait lang. Tama ba yun? Sa 2 Timothy yata yun. Ano ba yan? Ayan, sa 2 Timothy pala yan. Sabi dito, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwells first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Yan. So, ang nagsasalita dito ay si Apostle Paul. Ang disciple niya dito ay si Timothy. At yung unang sentence doon, sabi niya, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Yan. So, anong unang-una nating dapat na goal para sa ating disciple? Magkaroon sila ng unfeigned faith. Yan. Pag sinabi nating unfeigned faith, ito yung hindi hipokrito,
hindi pansamantala, 'di ba? Hindi yung biglaan lang, hindi yung impulse lang, kundi ito talaga yung totoo, no? Um, hindi anong tawag nito? Pag sinabing unfeigned faith ay kung baga sa gold ay ano na to, tried and tested na. Pwede mo nang i-market. Bakit? Kasi wala nang mga impurities. Yan. Kaya ganun dapat ang magandang ma-produce natin na faith. And of course, naniniwala tayo na habang tayo ay nagdi-disciple, ay tayo din mismo. We grow with our disciples, 'di ba? Hindi lang yung sasabihin natin na ay ako nag-grow na ako, mature na ako, kaya ikaw naman hindi. Habang nagdi-disciple tayo, it is also an opportunity for us to grow with our disciples. Actually, sa akin na bagamat hindi ko naman sinasabi na yun nga, na mature na ako. Actually, ang dami ko pa talagang kailangang matutunan. Kahit graduate na ako sa Bible College, ganyan, nakikita niyo ako na nagsasalita dito. Pero alam niyo ba, ang dami-dami ko pa nang natututunan sa araw-araw na aking una-una pakikinig sa salita ng Diyos at pagdi-disciple. Minsan yung attitude ng mga tao sa ating paligid, di ba? Talagang yun talaga yung magtuturo sa'yo kung paano mo ipapractice yung iyong faith. Meron na ba talaga ako? Unfeigned faith na ba ang meron ako? O nasa process pa? Ako talagang masasabi ko, processing pa rin eh. Yung dahil every time na nakaka-encounter ako ng mga situations, makikilala ko na naman yung sarili ko, mahina pa ako sa ganitong bagay. Kailangan ko pang i-improve ito. 'Di ba? So, pagka wala tayong encounter sa ating mga disciples, wala rin tayong opportunity for growth. 'Di ba? So, yun yung unang-una kailangan nating ma-achieve, no, sa ating pagdi-disciple at sa ating sarili. So, ano yung dapat nating gawin? Dito sa verse 8, sabi niya dito, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God." Anong ibig niyang sabihin dito? Para magkaroon tayo ng unfeigned faith at naipasa natin sa ating mga disciples, ang gagawin natin, hindi tayo dapat mahihiya, no? Doon sa, sabi niya dito, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord." Kasi nga, kung nahiya tayo sa testimony ng ating Panginoon, wala tayong ipapahayag, di ba? Dapat nga, masaya tayo na nagpapahayag ng testimony. Bakit? Sinasabi natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung unconditional love ng Panginoon na kahit ako ay makasalanan, minahal ako ng Panginoon. Ganon din yung ginawa niya sa'yo. Di ba? Yun yung, yun yung talagang, kaya hindi nakakasawa na mag-win ng kaluluwa. Alam niyo po, nung Sabado, magkakasama kami pinagsama-sama kami lahat ni Pastor sa isang area lang. Sabi niya, iwanan mo muna yung area mo, doon ka muna sa sama-sama muna kayo. Pagbaba namin ng sasakyan, hanggang sa nandyan na lang yung sasakyan ulit ni Pastor para sunduin kami. Nandun pa kami sa area, nasa bundok pa kami. Na lang ako, sabi ni Abednego, "Ma'am, 4:02 na." Yan. 4:02 na daw. Alas 5 yung service. So, sabi ko, sige. Kasi, meron pa kaming mga pupuntahan sa 4:02 na yun. Kaya nga, actually, si Pastor, pabalik na siya nung nakita niya kami, na kakababa pa lang namin ng bundok. Kaya, nakakatuwa talaga, no? Yung nagsusulwining ka, pinapahayag mo yung pagmamahal ng Panginoon. Yan. So, ano naman ang nakakahiya doon, 'di ba? Kaya nga, para magkaroon ng unfeigned faith yung ating disciple at tayo, kailangan nating huwag mahiya na ipahayag ang testimony ng Panginoon. And then sa verse 13, sabi niya po dito, "Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus."
kailangan ng panghawakan yan. Hindi pwedeng, hindi tayo magkakaroon ng unfeigned faith kung hindi natin panghahawakan yung mga narinig nating katuruan, di ba? Mula kay Pastor Hill, kay Pastor RJ, at sa ibang mga preachers na naririnig natin pagka may mga revival, di ba? Yun yung mga magpapalakas sa atin to go on and grow at the same time ay magpatuloy sa ating ginagawa para sa Panginoon. We have to hold fast. Pag sinabing hold fast, hindi mo lang basta hahawakan na ganyan ng malamya. Hindi. Hold fast. Halimbawa, yung fastener. Alam niyo ba yung fastener na sa folder? Di ba? Pagka meron kang mga files na i-compile. Halimbawa, ganyan kataas yung file. Tapos, iginanyan mo lang. And then, pag nahanginan yan, ayan, magliliparan silang lahat sa kung saan saang corner. Pero pagka nilagyan mo ng fastener, it will itatak niya lahat yung mga kasama doon. Anumang hangin ang dumaan, yung pinakamalakas na hangin ng electric fan mo, yan, ay hindi niya kayang paghiwa-hiwalayin yan. Di ba? Ganon yung tinatawag na hold fast, no? Tighten your grip, parang ganyan. So, para halimbawa ay merong nanglito sa'yo, di ba? Yung kamunduhan, nililito ka, si Satanas, andyan siya, bumubulong-bulong siya sa'yo. Hindi. You will not be confused. Bakit? Pinanghahawakan mo ng maigi yung narinig mong salita ng Diyos. Di ba? So, ano pa? Dito sa, patuloy natin, dito sa verse 3, para magkaroon tayo ng unfeigned faith. Sabi dito, chapter 2, ayan, sa chapter 2, sabi niya dito, and the things that thou, chapter 2, verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, and shall be able to teach the others also. So ito na yung sinasabi ni Pastor, kailangan natin, yung narinig natin, kailangan din nating ipasa. Diba? Para hindi lang nananatili dito, hindi lang hanggang dyan. Kaya nilagyan yan para meron tayong maibigay. Diba? Hindi lang yan para maging storeroom or storage. And then sabi niya dito sa verse 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Yan. So kailangan natin yun para tayo magkaroon ng unfeigned faith. And then sa chapter 2 verses 16 to 18, yan. Bible reading lang muna tayo ngayon. Sabi dito, study. Yan, kailangan nating mag-study. Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kailangan nating pag-aralan yung ginagawa natin at yung sinasabi natin. Kasi pag pumunta tayo sa area, hindi natin alam kung sino-sino yung mga makakasalubong natin dyan eh, di ba? Most of the time, pag nag-approach tayo to win somebody, hindi natin alam kung anong kalagayan yan, di ba? Pero, if you are prepared, nakapag-study ka, you can rightly divide the word of God. Anong ibig sabihin nito? Alam mo kung anong salita ng Diyos ang ipapasok mo sa inyong conversation. Di ba? And sabi niya dito, a workman that needeth not to be ashamed. Yun nga, kaya nga sabi dun sa verse 8 kanina, di ba? Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord. Yun. So, para hindi tayo mahiya, kasi minsan yun yung dahilan natin, ay, nahiya ako, baka kasi magaling yan eh. Oh, wala akong masabi. Anong gagawin mo? Edi mag-aral. Diba? So mag-aral tayo. And then sabi niya dito, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Kailangan mong tanggalin, no? Yung mga walang kwenta na mga yung mga kwentang mga bagay-bagay na mga salita, ganyan. Dahil sabi ng Biblia, imbis na you are unto godliness, ay i-increase niya yung ungodliness mo. Diba? Kaya, iwasan mo yan. And then, kasi ito yung magiging result eh. And their word will eat as doth a canker. Diba? Of whom is Hymenaeus and Philetus. Kung maalala nyo po doon sa Book of Joel, yung canker worm,
'di ba? Na kung maaalala nyo yung 4 na klase ng worms na nag-devour doon sa kanilang harvest. Isa yung cankerworm na ginamit ng Panginoon to illustrate yung kalagayan ng isang Kristiyano na nakarinig ka na and then hindi ka lumago. Ayan, pagka inatake ka na ng curse ng Panginoon, ayan na. Sunod-sunod na yun. Akala mo tapos na, ay may susunod pa pala. Akala mo tapos na, may susunod pa pala. 'Di ba? So para maiwasan natin 'yun at ma-develop yung faith natin, yung growth natin, kailangan nating mag-aral. Okay? And then sa verse 22, flee also youthful lusts. Yan ang isa sa mga iwasan natin. Umalis tayo sa ganyang kalagayan. But follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Oh, 'di ba? So, maganda na ito yung susundan natin, no? Susundan natin yung mga tao na merong pure heart na ang goal din nila ay unto godliness. Kasi kung pare-pareho kayo na gusto nyong lumago para sa Panginoon, and then you will influence each other unto godliness. Pero pagka gusto mong maging godly, ang sinasamahan mo naman yung mga tao na wala namang amor sa paglilingkod sa Panginoon, 'di ba? Wala namang amor sa mga ginagawa mo sa simbahan. Eh di anong gagawin nila? Hihilain ka lang nila palayo, 'di ba? Ay, SM tayo. Ay, kain tayo sa ganito. Ay, hiking tayo. Ay, beach tayo. Ay, ang dami. Ang daming kamons ni Satanas sa totoo lang. At ang nakakalungkot, kung yung pinipili nating mga friends, yun yung maglalayo sa atin sa dapat na ginagawa natin para sa Panginoon, di ba? So, yun yung mga pamamaraan. And ano pa? Ano pa yung maganda na gusto natin na magkaroon na mangyari sa ating disciple. So number 1, yung unfeigned faith. So nakita na natin ano yung mga dapat nating gagawin, di ba? So in-outline na ni Paul dito sa 2 Timothy. And then sabi niya dito, dito naman sa 4:2. Yan, ito yung pangalawa na gusto natin na mangyari sa ating disciple. Sabi niya dito sa chapter 4 verse 2, preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Yan. So, ang gusto natin, a preacher in season and out of season. Yung hindi nga mahihiya. Yun, yung gusto natin na ma-produce na disciple. 'Di ba? Kaya, kung hindi pa din tayo ganyan, yun din yung aim natin sa ating sarili or goal natin na we will preach the word in season and out of season. Anong ibig sabihin? In season, rainy season, dry season, summer, ganyan. Actually, pag susundan nyo po yung verse dito, makikita natin yung ibig sabihin ng in season and out of season. In season, ibig sabihin, bukas pa yung puso ng mga tao na makinig. No? Handa pa sila na tanggapin yung salita ng Diyos. Pero darating yung panahon, sarado na ang isip ng mga tao. Ayaw na nilang tumanggap. Yun yung tinatawag na out of season. Kaya, pag out of season ba, hindi ka na ba magpipreach? Pag ayaw ka na ba nilang pakinggan, hindi ka na ba magpipreach? Yan. So, sabi ng Biblia, ang gusto ng Panginoon na ma-produce nating disciple ay a preacher in season and out of season. Kaya nga unang-una, ang gusto natin, unfeigned faith muna. Kasi kung meron siyang unfeigned faith, ay makakapag-preach din yan. Kahit dumarating sa point na pinapahiya na siya ng kausap niya, kahit dumarating sa point na sinasarhan na siya ng pinto, di ba? Mag-share pa rin yan, di ba? Sa classroom ng mga estudyante, maaring minsan ay pinapagalitan na sila ng teacher, di ba? Dahil iniistorbo nila yung mga classmates nila. Imbis na lunch break, tapos sinesharean pa nila ng Word of God. May mga naririnig akong ganyan. Pero, nevertheless, nagpipreach pa rin sila. O, diba? So, yun yung gusto natin na ma-produce na disciple.
And then, dito sa verse 5. Sundan lang natin itong verse 5, no? Sabi niya dito, but watch thou in all things. And sabi niya dito, endure afflictions. So, yun yung number 3 na gusto nating ma-produce. Someone who endures affliction. And then sabi niya dito, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Yan. So, someone na nag-endure ng affliction. Kasi ang ending nito, they can make full proof of their ministry. O, diba? So, napakaganda na meron tayong plano. Meron tayong goal na makapag-produce ng disciple. So ngayon, ano naman yung gusto nating disciple na ma-produce? Una, someone who has unfeigned faith, someone who can preach in season and out of season. Number 3, someone who can endure affliction. At ang kagandahan niyan, dito sa 2 Timothy, in-outline na rin ni Paul. Papaano natin gagawin ito. So, I hope sa mga verses na nabasa natin, na nakita natin na kung susundan pala natin ito, ano yung sabi dito sa last? Make full proof of thy ministry. At kung itutuloy nyo pa yung pagbabasa, eto na si Paul. Sabi niya, I am now ready to be offered. Diba? Tapos niya na nagawa niya na yung plano niya, nakapag-disciple na siya, at eto na ngayon si Timothy. Kaya sabi niya, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. And then sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So I hope na masasabi din natin yan, na pagdating ng araw, pagka sinunod lang natin yung sinasabi ni Pastor, isulat, magplano, isulat, ilista. O, di ba? Yung mga tao sa area nyo, sino yung mga gusto nyong i-disciple dyan? Ano yung plano nyo para sa kanila? Gawin mo lang yun. And then, time will come, no? In God's perfect time. Makikita mo na yung resulta. And then, pwede mo na rin masabi yan. I am now ready to be offered. O, di ba? Bakit? Because you have finished your course. You have kept the faith. You have fought a good fight. Yan. So, yun lang po muna sa umagang ito. At I'm sure na maraming masasabi ang aking mga kasama dahil last Wednesday, kung maalala nyo po, ay ini-reserve ni Sir Ariel yung kanilang pagsasalita para marami rin silang time na mag-share ng kanilang mga natututunan dito sa ating devotion. At yan, yung pagsasalita nila ngayon, 2 Wednesdays, yung last at saka yung ngayon. Kaya unahin natin si Rhea. Yan. Ayan, good morning po. Good morning po sa ating lahat. At napakaganda po ng mga napakinggan natin, even though inaantok. Talagang paglalabanan yung antok. Amen. So, sa college devotion po namin, ayan. So, si Sir Ariel po nung last, sabi po ni Ma'am Cherry, is yung mga boys. So, ngayon naman po, it's our turn. Pero wala ngayon yung mga boys. Hindi ko po alam na kurap ulit. So, unang-una po, nung last Wednesday, nung unang topic po ni Sir Ariel na totoo po yung mga sinasabi niya. Dito napakaganda na planning is not a waste of time. Yes. Ano po? And planning is an investment. So, sa ganung paraan pa lang po, sa paggawa mo ng plano, di ba sabi ni Pastor, gabi pa lang gumawa ka na ng plano. So, kasi alam mo yung pagkakasunod-sunod na gagawin mo wala kang pwedeng isiksik doon kapag gumawa ka ng plano. Wala kang pwedeng magiging sagabal
or whether na lang or either mag mag-phone Mm. kung Yes. gusto mong mag-phone. Pero hindi eh. Yun nga sabi ni Ma'am Cherry na walang nakalagay doon na magpo-phone ka. Kaya yun, yun din yung isang bagay na gusto kong alisin sa akin na kapag nagpaplano ako, mas marami pa yung pagpo-phone. So, yun yung palagi kong nilalapit sa Panginoon. At at the same time din po, sabi din ni Sir Ariel na yun nga po na kapag nag-goal ka, planuhin mo, kapag nag-goal ka in planning, dapat you will be able to finish it, na tapusin mo yun, po, at or dapat makamit mo yung plano na sinulat mo, na yun nga po. At kapag nagpaplano po tayo, wag puro sa sarili natin. How about sa Panginoon naman po, na lagi nga po sinasabi ni Pastor na kung ang Diyos nga may plano sa atin, tayo meron ba tayong plano para sa Kanya? So yun po yung isa ko ding na-realize sa aking buhay na bakit puro sarili na lang yung iniisip, puro pagkain na lang yung isinusuksok. Pero how about sa Panginoon? Ano na yung naging plano mo or plano mong gagawin para sa Panginoon? At doon nga po sa sinabi rin ni Sir Ariel na putting a good fight means giving your best. Na kaya tayo bilang isang Kristiyano po or anak ng Diyos, why not ibigay natin yung best natin para sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng plano. Po? Pero dapat, kung gumawa ng plano, be sure na i-obey natin yun. Kasi, yung plano mo, yan yung, sabi nga ni Pastor, yan yung boss mo. Diyan ka Yes, magpo-focus. Po? At, kay Ma'am Cherry naman po nung last, ayan, na it's all about planning. Sabi niya po, it is to align actions where to believe in. Na kung gusto mong maging katulad ni Kristo, pero hindi naman para kay Kristo ang ginagawa mo, parang wala din. Po, yun po yung sinabi niya nung last Wednesday. Tapos, sabi niya rin po, while we are growing, we need to improve in the ministry. Kapag ikaw ay walang plano, hindi mo alam ang susunod na gagawin mo at doon ka lang magde-depend. Po, at kaya nga po ako andito ngayon at pinunta dito ng Diyos kasi may plano siya sa akin. Amen. At kaya mas pinili ko ang kalooban ng Diyos dahil alam kong mas best yun. Mas best yung plano niya sa akin. Po. At hindi ko naman masasabi na mas best yung plano ko kasi yung plano ko nga mag-aral sa PMA pero wala. Hindi parang nung napunta ako dito parang hindi eh. Parang talagang mas best talaga yung plano ng Panginoon kasi dito ko nanap yung totoong saya. Amen. Makikita mo yung resulta ng plano ng Diyos sa'yo. Po. At yun lang po. To God be the glory. Ayan. So, totoo yun na sa testimony ni Rhea ay hindi natin makakalimutan yung lagi niyang sinasabi na ako mismo hindi ko yun makalimutan na ayokong gawing second option ang para sa Panginoon. Diba? Dapat first priority, first option. Wala nang iba. Diba? So, yan. At si Sheila. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is nagpapasalamat po ako sa mga naririnig po naming mga mensahe po every Wednesday po. Kaya sa akin naman po yung mga natutunan ko po is
yun nga, parating sinasabi ni Pastor na gumawa po tayo ng plano. Kasi kapag may plano po tayo, alam po natin kung ano po yung gagawin natin. At sabi nga ni Ma'am Cherry is, kapag may plano tayo is organize po lahat yung gagawin natin. At hindi yung tsamba-tsamba lang. Kasi, at kaya nga yung goal ko po is ito yung gusto ko kasi hindi ako consistent po kasi dito. Kasi minsan nakakalimutan, minsan parang pagising sa umaga, ano na agad. Kaya ang goal ko po is yung maging consistent po ako sa pagbabasa po ng Bible at lalo na po sa prayer po. Kasi minsan lalo na kapag nagmamadali na hindi mo na mababasa, kaya hindi ko magawa dahil sa mga distraction. Kaya dapat kung ano yung plano na nakasulat mo, dapat sabi nga ni Ria, na dapat gabi pa lang sinulat mo na para ipag-pray mo. Amen. Para pagdating ng umaga is alam mo na kung ano yung gagawin mo. At kaya nga sabi nga ni Sir Ariel noon is kapag kung may plano ka, alam mo talaga kung ano yung gagawin mo at dapat matapos mo yun, yung goal na ginawa mo. Amen. At yung kay Ma'am Cherry naman, yung about sa yung sa ministry po, na kapag nagdi-disciple ka is dapat kausapin mo sila araw-araw, at kung yan yung at kung yan ang binigay ng Panginoon sa iyo, kung ano yung pinagkatiwalaan ng ministry, ay dapat mas lalo tayong ma-improve at lumago po sa ministry na po yun. Kasi binigay po yun ng Panginoon. Amen. At kaya yun lamang po. To God be the glory. Amen. Ayan. So, itong mga kasama ko talagang nakikita ko rin yung, kasi nandito rin ako nung dumating sila eh. Dumating si Sheila, nung bagong-bago pa lang siya, no? Inday na inday. Na dati wala pa siyang alam, pero ang nakita kong attitude niya, magpaturo lang. Yan. Nagpaturo, nakinig kung ano yung sinasabi nila pastor sa kanya, kung ano yung sinasabi ni Domark, ay sinusunod niya. Kaya ngayon ay, di ba? Isa na rin siya sa mga full-time staff at ngayon ay enrolled ulit siya sa Bible College. So, ayun, si Rhea naman ay pumunta dito hindi para mag-full-time, kundi para mag-aral sa PMA. Pero sa kanilang pakikinig din, yung ganon din na attitude niya na very teachable. At bagamat noon ay pinapayagan siya ni pastor na mag-exam, ganyan, pumunta niya sa PMA, mag-follow up. Pero naririnig ko rin kay pastor na puro mo na lang sa Panginoon yan, ganyan. So, 'di ba? Kung walang ganong mentor na magli-lead sa atin sa tamang desisyon, ay naniniwala kung hindi rin sila magkakaroon ng ganitong desisyon, no? Kaya yun, meron silang pastor, meron tayong pastor na nagtuturo, and then ang gagawin lang natin ay mag-obey. At sa ating pag-obey, yun nga yung laging sinasabi ni pastor, na ito yung key, ito yung susi para sa ating paglago, no? Sabi nga niya, yung sasakyan ni Sir Ariel, kahit anong ganda or anong bago nitong susi ko ng Innova, hindi yon papasok doon sa Fortuner. Bakit? Magkaiba eh. Ganon din po sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Merong inuutos lang na tamang susi para tayo ay lumago. Yun yung obedience natin, no? Sa Word of God. So, I hope po ngayong umaga ay nag-enjoy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. May baon na naman tayo sa buong maghapon.
At dahil may oras pa tayo, ay mababati natin itong mga kasama natin dito sa Facebook Live. Ay, bago po pala yon ay since kasama natin si Ma'am Geraldine, yan, gusto rin natin na makarinig ng natutunan niya po sa devotion po natin. Good morning po, Ma'am Geraldine. Ay, okay po. May gusto po ba kayong sabihin, ma'am, patungkol sa natutunan niyo po ngayong umaga? Ah, um, na nakasali po ako dito at saka nagpapasalamat po ako kay God po na Yes. na makasalita po ako at saka nakagising po ako ng maayos at walang Yes. nangyaring masama po. Yun po. Amen. So, just keep praying, Ma'am Geraldine, at basta i-apply nyo lang po yung mga natututunan nyo po sa mga naririnig nyo mula sa salita ng Diyos at yun din po yung maglilid sa inyo. Okay, so ngayong umaga po ay yung mga hindi natin nabati kanina. Saan ba tayo nag-end? Ayan, dito kay si Ma'am Myra. Ayan, good morning po. At si Ma'am Annie. Ayan, good morning po Ma'am Annie. Ayan, binabati niya si Pastor at si Ma'am Sheila at ang kanilang buong pamilya. Kumusta din po kayo dyan? Ayan, at si Sir Salvador Bore. Ayan, good morning po. Si Ma'am Beth. Ayan, good morning po Ma'am Beth. Si Ma'am Lina Lanugon. Ayan, maayong buntag. Ay, buntag ba yun? Ayan, so, at sa inyo dyan, Nina Aliyah. Nakasama ba si Aliyah? Ay, sayang, si Aliyah hindi nakasama. At si Ma'am Rolin Sanet at si Ma'am Heidi, ayan, maraming salamat din po sa inyo. At si Ma'am Mercy, yan, good morning po Ma'am Mercy. At hindi ko alam kung kailan po kayo pupunta dito, namimiss na po kayo ni Baneneng. Okay po, at maraming pong salamat sa pagsasama-sama po natin ngayong umagang ito. At wala po kaming ibang ipinag-pray, kundi maging blessing po kami sa inyo ngayon. At kami din po mismo, sa amin palang pag-aaral, ay marami rin po kaming natututunan. At sa buong maghapon ay sa mga pupunta sa trabaho, mag-ingat po kayo at gawin niyo pong area ninyo ang inyong mga trabaho. Sa mga pupunta sa school ay mag-ingat din po kayo at take time to win souls. At mamayang gabi po ay sama-sama po tayo dito sa ating bahay-sambahan para sa ating midweek service. 6 o'clock, kaya maganda na nandito na tayo ng 5:45 kasi may prayer time pa po tayo. Okay po? At wala na po akong nakalimutan, I hope. Yan. At mag-closing prayer na po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat din po, Panginoon, dahil sinustain niyo po ang kuryente, ang internet connection at ganoon na rin po, Panginoon, na nagpapasalamat kami dahil may mga natutunan po kami mula sa inyong salita. At ito nga po nawa ang mag-motivate sa amin na lalo pa kaming maging masigasig sa pagdi-disciple namin dahil meron po kaming goal. Meron po kaming inaasam-asam na makita sa aming mga disciples. At hindi po namin hindi po mangyayari 'yon, Panginoon, kung hindi po namin tatrabahuin ang plano na naisulat po namin, Panginoon. Kaya thank you sa guidance ng inyong salita. Salamat din na kung meron man po kaming hihingan ng proteksyon, ay kayo pa rin po 'yon. Meron po kaming hihingan ng provision, ay kayo pa rin po 'yon, Panginoon, para ma-fulfill ang aming mga plano, Panginoon. Kaya, dear Lord, marami pong salamat na sa amin pong pag-uusap-usap ay lalo po kaming nagiging excited na pumunta sa aming mga area at makapag-win, makapag-disciple. Mamayang gabi, Panginoon, sama-sama niyo po kaming dalhin dito sa bahay-sambahan at muli po kaming mag-aaral ng inyong salita.
Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin mula sa aming pastor, ang mga leaders, ang mga members po ng PMA Baptist Church. At ingatan niyo po ang bawat isa, i-provide niyo po ang mga pangangailangan ng bawat kapatiran. Patawad din po sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayun po, so maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.